tira-tira na lang nila, yung ibabasura na lang nila, yun na lang yung pagkain ko. Kumusta? Ganon. Mm. Naku, alam ko nang susunod nito. Ano yung pinakamalaking misconception sa atin ng mga tao during that time na nakikita nila tayo sa social media na nagpo-post tayo? Para sa akin, pisahan natin yung sobrang struggle, yung Qatar days ko. Kasi yung Qatar days ko, sobrang struggle eh. Feeling ko parang hindi ako makakaalis dun sa mundong yun. Yung akala ng tao na kapag nag-abroad ka is hayahay yung buhay mo. Pag sakay mo pa lang na airplane, Mm-mm. ni wala kang kasiguruhan, ano yung maladatnan mo? Saan ka patungo? Ano yung magiging outcome nito? Ano yung araw-araw na gagawin ko? Yung in-applyan ko, kaya ko bang gawin? Yung mga ganon, marami akong question noon. Kasi syempre, nung mga time na yun, bata-bata ba ako? So parang hindi ko pa alam kung paano mag-umpisa, mga ganon. So nakaka-relate dito yung mga baguhan. So nung mga panahon na yun, andun yung parang kumakain ka dun sa tira nilang pagkain. Yung mga ganon. Mm-mm. Mga tira-tirang pagkain na halos hindi mo naman kinakain yun dati sa Pilipinas kasi ang arte mo nga. Meron nga sa atin na hindi kumakain pag hindi iniinit yung pagkain. May kapatid din kasi ako na yung kutsara na gamit mo ay accidentally na gamit mo dun sa pagkain ng panggalahatan, hindi na niya yun kakainin. So sobrang selan ba? May mga ganun tayong attitude eh. So doon, hindi ka pwedeng mag-inarte. Kasi talagang literally na yung tira nilang pagkain na pangbasura na talaga, hindi mo yun ibabasura kasi kakainin mo. Matutulog ka dun sa malapit sa CR. Kung sa bahay natin sa Pilipinas ay maayos yung tulugan natin. Sa ibang bansa, hindi. Sa ibang bansa, nakadamit ka ng pangkatulong. Alam mo yon, nakadamit ka ng Mm-mm. ano bang tawag dati Uniform. dun sa Middle East kasi yan. May uniform ka talaga doon na Ah, yung nakaka-depress. oo. Alam mo yung pakiramdam na parang wala ka ng tiwala sa sarili mo. Mm, mm. Merong, Ramdaman ko rin yung mm, ganun, yung parang ibibigay pa lang yung uniform parang ang nandito hirap na ako, tanggapin. parang ganun, no? Hirap tanggapin. Kasi nga, Mm. nasanay pala tayong uniform. Tapos, eto na ba talaga? Pagkahawak mo pa lang yung uniform na yun, parang Ang bigat. pagkatao mo Mm, bumagsak. Oo. Oo, oo, ang bigat. parang ang bigat. Kaya sabi ko, eto na talaga. Sabi ko na ganyan. Siyempre, may pride ka pa. Mm, Pagdating doon, lunok-lunok na lunok. doon. Diba? Unti-untiin mo lang lunok-lunokin na. Lunok ng pride. Pero habang nag-apply naman ako sa Manila noon, first time kong mag-abroad sa Saudi ako Ah, noon. Saudi. Nag-Saudi ka. Bago ako nag-Hong Kong. Yun, Saudi. Tapos dun sa Saudi, may uniform talaga. Tapos, ang unang pinagawa sa akin, maglinis ng CR. Ganun. Pero nung maisort ko na yung uniform, Tulong eto na. na talaga. Tanggapin mo na. Eto na Natulog By yun. hook, na. by crook, eto na. Yung sa akin kasi, yung pagpunta ko dun sa Qatar dati is not intended for PH talaga. Kasi ang apply ko dun Mm-mm. is florist. Dahil nga sabi nila hiring daw ng florist. Dahil florist nga ako dati sa Maynila, di ba? Before that, dapat magbabarko ako dati. So, nauwi dun sa pagiging florist. So, sa dami ng pangyayari sa buhay natin na parang alam mo yung feeling na hindi mo alam kung ano yung dadanan mo. Tapos pagdating mo, ganun pala. Kinonfiscate nila lahat yung cellphone namin. Oo, So, oo. wala kang communication. Alam mo yung parang ang hirap kahit pasabihin mo ang cellphone pa lang nun, wala pang camera eh. Yung mga Mm-mm. Nokia, yung mga, mga Nokia pa no, ng cellphone natin. Alam mo yung wala kang communication sa family mo. Kasi syempre ako masyado akong ano sa family ko eh. Parang ang hirap, wala kang anything na masasandalan na kundi sarili mo lang talaga. Pagdating mo ng agency sa ibang bansa, pakakawalan ka na nila, dadalhin ka na nila dun sa nung kinuha ko nung employer ko. Sabi ko, bakit ganun? Alam mo yun, marami kang question. Tapos pagdating mo sa bahay, mag-uniform ka na. Tapos ang babastos pa nga mo ng mga bata, grabe. Alam mo yun, iba yung ugali ng mga bata. Naging experience ko kasi doon, tumakas ako doon eh. Tumakas ako doon. Kaya sabi ko, ang dami nating mga experiences na hindi alam ng pamilya natin. Kasi ang Mm-mm. kabilin-bilinan ko sa amin dati, natatandaan ko yung bilin ko sa kanila na kahit anong mangyari, may babalitaan man kayo na kailangan ko ng tulong or whatsoever, huwag kayong gagalaw. Basta tatandaan ninyo, kayang-kaya ko yung sarili. Ano man ang mangyari, kaya kong lusutan. Basta yun yung pakatandaan ninyo. Pinasok ko to, kaya kong labasan. Basta yun yung bilin ko. Sa lahat ng pag-abroad ko, lahat ng alis ko, yun yung sinasabi ko na kaya kong lusutan kahit anong mangyari sa akin. Maraming pangyayari sa buhay natin na hindi alam ng pamilya natin kasi hindi natin sinasabi. Ayun. Pagtatawag sila, oh, kumusta ka na anak? Okay lang, Nay. Okay naman ako dito. Pero hindi mo sinasabi na, Nay, wala naman akong kinakain dito. Wala naman akong ganito. Yung Mm-mm. tira-tira na lang nila, yung ibabasura na lang nila, yun na lang yung pagkain ko. Kasi nung bago ka, hindi mo kaya yung masikmura yung amoy. Ewan ko kung Mm-mm. na ano mo, naranasan mo yun. Mm-mm. Kasi, Yung ano, lalo na yung ano, yung oo, ship ba? first ko kasing mag-Middle East.
East na Qatar. Kasi nag-Dubai, nag-ano pa ako eh. So, yun yung first Middle East ko talaga na yung pagkain nila, parang babaliktad yung sikmura ko. Kasi hindi ka sanay. Pero ngayon, favorite ko na yun. May panahon pa nun na parang bawal nga ako mag-cellphone, di ba? Tapos sabi nung mga Pilipina dun sa hospital na pinagdadalang ko dun sa alaga, gusto mo, sabi nila, bilhan ka namin ng cellphone. Sige nga, sabi ko kasi gusto ko naman makatawag sa pamilya ko. Yun yung hindi nila alam na bakit hindi ka tumatawag. Hindi nila alam na wala kang cellphone. Tapos mag-a-assume na yung pamilya mo naman may nangyari na kay OFW. Hindi nila alam yung situation na pilit mong ginagawa ng paraan. Na kapag hindi ka lang nakapagparamdam, may something na, mga ganun. Hindi nila alam na dun sa mga moment na yun, nag-struggle ka pala. Alam mo yun lang yung pera ko nun, pero binigay ko pa para bilhan nila ako ng cellphone. Na sa tuwing sasakay kami sa sasakyan, pinapatay ko kasi bilin nga nila na kabayan, sabi nila pagka sumakay ka sa sasakyan, patayin mo yan. 8210 yung maliit lang, patayin mo yung cellphone mo. Kasi tumutunog yan pag may nag-text sa'yo. Tumutunog sa kanila. Sabi nila. Kasi nga yung speaker nga niya, 'di ba? So pinapatay ko siya. Alam mo yung kung saan-saan siya doon sa panty mo, kung saan-saan. Alam mo yung mga ganon na parang kang preso doon sa bansa na yun na parang dumarating nga ako sa panahon dati na yung magigising na lang ako bigla na nasaan ba ako? Alam mo yun? Madalas mangyari yan sa akin na pag nagigising ako ng akala ko nasa Pilipinas ako. Tapos biglang gising, parang gaganon mo yung sarili Ay, mo. oo pa nga pa. Shit, sabi nandito pala ako. Natatrabaho na naman ako. Alam mo yung ganon, bibihis na Gigising naman na ako. naman. Alam mo yung mga ganong panahon, hindi nila naiisip. Dito, sige, realidad dito sa Paris. Although sabihin nila na malaki yung sahod dito, maayos naman yung buhay dito, napapasyalan mo lahat ng ano mo. Pero may mga panahon na hindi ka makakasahod kasi hindi ka nakapasok sa trabaho kasi nagkasakit ka. May mga panahon na may sakit ka na ikaw lang mag-isa dyan na walang good thing kung may kasama ka, may kaibigan ka. Kagaya nung sa akin dito na parang hindi na ako makagalaw eh. Yung naoperahan ako ng appendicitis. Mag-isa ka. Hindi ako makagalaw so dinala ko yung sarili ko sa ospital. Ayun yung mga panahon na kailangan din kasi natin minsan ng yung parang may mag-aalalay sa atin. May mga panahon na yung emotion natin hindi natin makontrol. Parang kailangan din namin ng family. Kailangan din namin na may mag-aalala sa amin kasi hindi naman kasi kami ganun katatag. Oh, marami tayong ganung moment. O sabihin nga nila na, sa Middle East ganyan ang buhay. Pero may mga struggle din sa ganitong bansa. Yung ganitong struggle na akala mo ba nagbabayad kami ng bahay? Ang laki ng binabaya. Kasi kwenta ng pamilya natin. Magkano yung sahod natin? Naabot siguro ng 200 plus, mga ganyan. So nakakompute sa kanila. So ina-expect nila na yung buong sahod mo na yun ipapadala mo sa kanila. Hindi nila naisip bahay mo, binabayaran mo yun, magkano ang bahay dito? 800, 900, 1,000, 1,500. Ang sahod mo lang siguro nasa 2,000, mga ganyan. Pagkain mo pa, kuryente mo, wifi mo. Nasa out of the world ka kung wala kang wifi, di ba? Lahat ng mga obligation na meron ka, ipapadala mo pa sa pamilya mo, halos walang matira sa'yo. Yung sa amin dito is parang kailangan naming mag-part-time para meron naman kami makain. Yun yung hindi nila alam kasi syempre naka-get up ka. Akala nila yung get up mo, sige, revealing na to. Mostly dito, bukod na lang dun sa mga talaga sigurong may kaya-kaya, nandito yung pamilya nila ng matagal na, ganon. Tapos meron na silang means sa buhay at may mga na sila. Siguro pwedeng sila kasi nakakabili sila ng mga Louis Vuitton nila o yung mga maluluho na kapwa natin na talagang inilaan nila yung sarili nila dun sa pagbili ng mga luxury na gamit nila. Like yung buong sahod mo, ibibili mo ng bag na Louis Vuitton, Chanel, whatsoever. Hindi kasi kami ganon. Hindi ako ganon eh. Siguro kung meron Hindi man ganon. ako, never akong napundar para sa sarili ko. Never. Sabi ko nga, kahit tingnan mo sa sarili ko, wala akong anything. Wala akong pinundar sa sarili ko, kundi binigay ko lahat sa pamilya. So sa akin, kung may makikita kang maisuot ko ng mga ganito, yan, SM, salamat madam. Bigay yan ng mga madam. Mga madam kasi dito, alam mo yun, kahit mga bago-bago pa, pinamimigay na nila. Pero, alam mo yun, hindi ibig sabihin na okay ka. Minsan kailangan mo rin kasi ng, yung mga alam mo yung kababayan natin na, maganda na yung buhay, tapos hindi mo lang magpautang. May kaibigan ako noon, yung nakwento ko sa'yo noon, Miss Mitz, binabalik-balikan ko talaga. Kasi magkasama kami noon during nung time na umuwi ako galing Qatar. Tapos, siya yung nakasama ko talaga. At napakabait niya sa akin. Lagi kong biniview yung profile niya. Kasi gusto ko siyang bigyan, gusto ko siyang tulungan. As pasasalamat ko sa kanya kasi naging mabuti siyang kaibigan sa akin. Ganun kasi ako mag-treasure ng kaibigan. Hindi ko siya nakakalimutan kahit kailan. Pero may mga panahon kasi na siyempre nakarating na ako sa iba't ibang bansa tapos pa rin. May mga panahon kasi doon sa mga bansa na yun na saktong-sakto lang talaga. Hindi talaga siya sakto lang sa pamilya ko. Kulang pa nga eh. Sa Taiwan nga dati, sinabi ko na sa asawa ko na, sabi ko, ang pagkain ko na lang ngayon, sabi ko isang itlog tsaka yung kanin na tig-sais. Alam mo yung ganun? Tapos alam mo yung lumuluha na lang ako sa ilalim ng bed ko kasi parang bago ako mag-business doon yun yung buhay ko na halos hindi, parang yun na lang yung
pagkain ko para lang makapasok o para lang may lakas ako. Yung ganun. Pero talaga, kinontak ko siya, sabi ko kung gusto niyang pumunta dito, ganyan. Pero hindi ko kaya kasi yung hinihiling niya. Kasi gusto ko lang siyang Ano? bigyan ng something na kaya ko. Pero nung humiling siya lang ganun, medyo nag-ano ako, sabi ko hindi ko pa kaya at hindi ko rin siya kayang pahiyain. Alam mo yun, kasi nga, ano ko yun, tinitreasure ko yun na tao. Kaya lang hindi ko kaya yung hinihiling niya. Yun yung mga panahon na parang hindi ka naiintindihan ng mga kapwa mo, hindi ka naiintindihan ng pamilya Oo. mo, na hindi mo maibigay yung hinihiling nila. Kasi hindi rin nila alam yung sitwasyon mo na Hindi nila pinagkakasya alam. mo lang Mm. talaga siya. Kasi tayo, ano tayo eh, hanggat meron tayong hawak, labas yan, di ba? Labas yan. Kaya sabi ko, kung alam nyo lang kung ano yung pinagdadaanan namin. Kasi nakikita nyo man kami na parang andyan masaya sa labas, magandang Oo. damit, kumakain din. Kasi paminsan-minsan lang namin nararanasan yung kumain sa labas. Alam mo yun, mostly kagaya ko. Sa trabaho ko ngayon, kasi libre ako ng pagkain sa trabaho ko. Sabi ko nga sa'yo, pumapasok ako sa trabaho ko. Kasi di ba yung Navigo card namin dito is monthly na yun na pamasahe. Kahit saan ka lumibot Oo. dito sa France, Ang ay galing. dito sa Paris, ay yun na yung pang top mo. Hindi mo na kailangan ng extra pamasahe whatsoever. Unless lumabas ka ng Paris, pumunta ka ng countryside, ganon. Pero dito, kahit lumibot ka dito, wala na. So nakakalabas ako, nakakapasok ako sa trabaho. Kahit singko wala akong dala-dala sa bulsa ko. Nakakalimutan. Wala akong dala as in kasi kung meron man yun syempre yung Yung card ko card. na ano, pero wala akong anything na cash sa katawan ko na kapag natitempa ko kasi meron akong ano na parang pag nakita ko gusto ko bibili ako ng ganito. Ayoko. Pumapasok ako, wala akong dalang pera, as in. Kasi libre ako sa amo. So, ba't pa ako bibili ng extra? Part yun ng pagtitipid ng OFW. Oo yan. Yung Ako akala naman nila. kasi yun. Oo. Oo, Oo. yun misinterpretation. Yun ang ako naman ang ginagawa ko, Miss Yang, pag nagsweldo ako noon, bawas ko na kaagad yung savings ko. Mm-mm. Tapos padala ko na dito sa Pilipinas para hindi ko ba yung ititira ko lang talaga yung pang-allowance ko, Mm-mm. allowance ko sa whole month na naman bago Mm-mm. magsweldo. Mm-mm. Yun para kasi ako, alam ko sa sarili ko, pag nakahawak akong pera, na meron akong pera na ano extra, Baldas. baldas. Papatingin lang ako sa mga sale na yan. Oo, totoo yan. Nag heart shape na ang mga Mga mata mo. Iba kasi talaga sa Hong Kong. Mm-mm. Ang dami kasi Kaya sabi ko, kabila dyan ang sale. Mm-mm. kaya sabi ko, hindi pwede to. Sabi ko, pag kaya ang ginagawa ko, yung hindi ko ba ma-withdraw na, saka ko na lang ma-withdraw kapag nandito Sa Pinas ka na. Oo. Ganon ang ginawa ko sa paghihigpit din sa sarili ko. Yung disiplina kasi, Mm-mm. oo, pagwakan mo yung disiplina, no? Mm-mm. Pero kung minsan, nawawala ka rin eh. Oo. Minsan kasi natitempt ka. Hindi mo maiwasan yun. Mm-mm. Kaya ang ginawa ko, sinigpitan ko talaga yung security ng savings ko. Yung Mm-mm. parang hindi ko na ma-withdraw o kasi hindi ka talaga makakapag-withdraw doon sa 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 ibang account bansa. mo Oo. dito. Ayun. Akala nila Yun madamot ang ka. oo, madamot pag may hihiling, may kumusta, ganon. Mm-mm. Naku, alam ko nang susunod nito. Ay, totoo yan. Totoo. Kasi parang kakabaka-baka. Okay lang kung meron Okay. ka. Yung parang Oo, ready okay ka. lang. Oo. Yung extra ka talaga. Oo. Pero Alam hindi mong nila alam yung tinira mo lang talaga, yung pang-allowance mo pang-allowance na. mo. Ang hindi nila alam na i-budget mo na, yung pang sa pamilya mo na ipadala mo na. Tapos iba yung savings naman. Siyempre, panindigan mo talaga, lumayo-layo na ka na, hindi ka pa magsa-savings. Parang kasalanan mo na rin yun kapag lumayo ka tapos hindi ka man lang kahit konti ma-save mo. Kaya yun ang mga desisyon na pinanindigan ko rin mga miss na mag-save. Para hindi tayo mahirapan din, huwag natin ibuhos lahat. Pero yun, Maraming guilty dyan sa savings na yan. napagkakamalan kang madamot, dami pa as in talagang papamukha sa'yo, i-guilt sa'yo na madamot ka na, porket nandyan ka na, ganon. Tapos ipapamukha yung, dimba, sa Hong Kong kasi siyempre may nag-recommend, ganon. Papamukha na, i-guilt trip ka na, kung hindi dahil sa amin, mga ganon. Hindi ka nakarating dyan, mga gano'n. Oo, mga ganon na senaryo. Kailangan mo rin talagang mag-stand sa desisyon mo kapag mga ganon na sitwasyon. Kaya yun lang.